Kratos laban kay Sun Wukong, dalawa sa pinakamakapangyarihang mga Diyos na umiiral, at sa wakas ay maghaharap na sila. Pero sino nga ba talaga ang magwawagi sa huli? At sa totoo lang, magiging dikit ba talaga ang laban? Tara, simulan na natin. Ipinanganak sa Sparta, si Kratos ay isang demigod na anak ni Zeus at dating sundalo at general ng Sparta. Naglingkod siya sa utos ni Ares, ang Diyos ng digmaan, hanggang sa aksidente niyang napatay ang kanyang asawa at anak na babae dahil sa utos ni Ares. Itinakwil na multo ng Sparta ang paglilingkod sa Diyos ng digmaan. At sa huli ay pinatay niya ito at siya mismo ang naging tunay na Diyos, naging bagong Diyos ng digmaan. Mula roon, ipinagpatuloy ni Kratos ang pagpatay sa mga Diyos bilang paghihiganti sa kanyang amang si Zeus at sa lahat ng Diyos ng Olympus na nagtaksil sa kanya. Matapos maisakatuparan ng kanyang paghihiganti, iniwan ni Kratos ang Norway sa mundo ng mga Diyos ng Norse. At syempre, sinundan din siya ng digmaan at labanan doon. Ngayon, si Kratos ay hindi lang basta mahusay na karakter. Isa rin siyang tunay na halimaw. Sobrang lakas niya talaga. At may pagkakaiba sa pagitan ng Kratos sa laro at Kratos sa kwento. Tulad sa laro, nakita natin si Kratos na nahihirapan buhatin ng ilang bato. Nasasaktan siya ng mga espada o palaso o ng mga random na mandirigmang kalansay. Minsan hindi pa niya nabubuksan ang ibang baul. Kahit na literal na niyang pinapatay ang mga Diyos, hindi naman talaga ramdam na parang napakalaking pangyayari yon. Lalo na kapag inihambing mo ito sa ilang mga nangyayari sa Marvel Universe. Pero kaya kailangan mong maintindihan ang kwento ni Kratos sa God of War Universe. Dahil doon mo makikita kung gaano talaga kalupit si Kratos. Benito, ipapaliwanag ko sandali ang kosmolohiya ng God of War. May tatlong pangunahing grupong kapangyarihan na dapat mong malaman. Mga primordial, titan, at Diyos. Sa simula, bago pa man ang lahat, naroon na ang mga primordial. Ang mga nilalang na ito ay nagdigmaan laban sa isa't isa bago pa man umiral ang konsepto ng oras. At mula sa digmaang ito, nabuo ang daigdig. Hindi lang ang daigdig, kundi pati ang buong sansinukob. Ibig kong sabihin, nagsusuntukan sila at literal na nilika ang Big Bang. Grabe yon. At ang mas nakakabaliw pa, pinatay ni Kratos ang ilan sa kanila. Tulad ni Gaia, inang daigdig, ang pinakaunang nilalang na umiral. Pinatay siya ni Kratos. Si Thanatos, ang primordial na personifikasyon ng kamatayan at responsabale sa pagtulong sa paglikha ng universo, pinatay siya ni Kratos. Ang mismong konsepto ng kamatayan. At pinatay siya ni Kratos. Sumunod ang mga Titan, inapo ng mga primordial. Tulad ni Kronos, hari ng mga Titan. 16,000 talampakan ng taas. 7 milyong tonelada ang bigat. At nang subukan ng Titan na ito na durugin si Kratos gamit ang mga daliri, nagawa ni Kratos na pigilan siya at itulak pabalik. Parang pinipigilan mo ang milyon-milyong tonelada, bilyon-bilyong tonelada ng puwersa. Talagang nakakabaliw ang pinakita niya. Nagkaroon din si Kronos ng mga laban na yumanig sa buong universo laban sa mga primordial. Pero hindi niya nagawang labanan at patayin si Kratos. At nagawa ulit ni Kratos. Sa pagkakataong ito, nakipaglaban siya kay Atlas, isang Titan na halos kasing lakas ni Kronos at may tungkuling buhatin ang langit sa kanyang mga balikat. Sinubukan ni Atlas sa durugin si Kratos tulad ng ginawa ni Kronos. Pero nagawa ni Kratos na pigilan ito at itulak siya pabalik gaya ng ginawa niya kay Kronos. Sandali lang, siguraduhin ko munang naintindihan mo yon. Si Atlas ang pinakamalakas na Titan sa God of War. Kinailangan pa ng lakas sina Hades at Poseidon para mapigilan siya. Kaya niyang buhatin ang buong kosmos sa kanyang mga balikat at pigilan itong bumagsak at gumuho. At sa God of War, ilang beses nang nakumpirma na ang langit at ang buong kosmos ay literal na walang hanggan at walang limitasyon. Ginagawa ni Atlas ang parehong gawa tulad ng ginawa ni Superman nang buhatin niya ang isang aklat na may walang hanggang pahina o nang buhatin ni Hercules ang literal na langit.
Parang binubuhat lang ang mismong kawalang hanggan. Pero hindi pa rin niya nagawang durugin si Kratos. At si Kratos ay maliit lang din kumpara sa laki niya. May mga pagkakataon din na lumaban si Kratos laban sa mga Diyos, lalo na sa mga makapangyarihang Diyos na Norse, tulad ni Thor. Si Thor ay sobrang lakas at makapangyarihan na ang laban niya kay Jormungandr ay bumiyak sa punong Yggdrasil. At ganito ang itsura kapag ang isang puno ay nabiyak. Pero ang Yggdrasil ay higit pa sa isang simpleng puno. Isa itong estruktura na lumalagpas sa espasyo at oras at sumusuporta sa lahat ng nilikha sa pamamagitan ng kanyang pag-iral, hinahawakan ng walang hanggang mga universo na nasa loob ng mitolohiyang Norse. Binyak ni Thor ang punong iyon sa kanyang laban kay Jormungandr at ipinadala si Jormungandr pabalik sa nakaraan gamit ang isang suntok bago pa man siya ipanganak. Ito ang tao na kalaban ni Kratos at siya rin ang tao na talo at dinaig ni Kratos sa pagtatapos ng laro. At hindi lang yon, kundi tinalo rin niya ang mga Diyos tulad ni Hades at hinugot pa ang kaluluwa ni Hades. Natalo rin niya si Baldur, isang tao na kayang patumbayin ng World Serpent gamit lang ang 3 suntok. At natalo pa pati sina Zeus at Odin mismo. Natalo niya mag-isa ang mga nilalang na literal na antas universo at mga nilalang na nasa antas ng Skyfather. Tunay siyang pinakamalupit na tagapuksa ng Diyos. Si Sun Wukong ay sinilang mula sa mahiwagang batong na buo sa kaguluhan. At pagkatapos niyang pumasok sa mundo, namuhay siya sa bundok ng mga bulaklak at prutas, kasamang iba pang mga unggoy. At sa huli ay itinanghal siyang kanilang pinuno at kinoronahan bilang hari ng mga unggoy. Gayunpaman, hindi pa rin nasiyahan si Sun Wukong at natakot sa kamatayan, kaya naghanap siya ng immortalidad. Sa kanyang paglalakbay, nakuha niya hindi lang immortalidad, kundi iba't ibang kapangyarihan at kakayahan din. Si Sun Wukong ay mayroong iba't ibang antas ng immortalidad dahil hindi sapat ang isa lang. Uminom siya ng pildoras na mahabang buhay at kinain ng buong harden ng makalangit na melokoton kung saan bawat isa ay nagdadagdag ng antas ng immortalidad sa kanya. At para makasiguro, binura pa niya ang pangalan niya sa aklat ng kamatayan. At diyan ang sinabi natin, bukod pa sa kanyang immortalidad, si Sun Wukong ay halos taglay na rin ang lahat ng kapangyarihang maiisip mo. Halimbawa, kaya niyang kopyahin ang kapangyarihan ng kalaban kaya walang makapagpayanig sa kanya. Kukopyahin lang niya ang kapangyarihan, tatawa, at madali kang tatalunin. Kaya niya magbago ng anyo sa kahit anong gusto niya. Literal, kahit anong gusto niya. At kaya rin niyang lumika ng kahit anong gusto niya. Talagang ang tanging limitasyon niya ay ang kanyang imahinasyon. Ibig sabihin, kaya niyang gumawa ng kahit anong sandata na gusto niya. Mga kopya ng sarili niya na kasing lakas niya. Pati na rin mga kopya ng kanyang mga kalaban. Kaya rin niyang gumawa ng maraming bagay. Kaya niyang gawing kahit anong bawat hibla ng buhok sa katawan niya na eksaktong 84,000 piraso ng buhok. Kaya, sa madaling salita, halos imposibleng labanan at talunin si Sun Wukong. Dahil ang pakikipaglaban sa kanya ay parang pakikipaglaban na rin. 84,000 na kopya ng sarili niya. O kahit kopya mo pa, na bawat isa ay may iba't ibang antas ng immortalidad. At bawat isa ay lumalakas at tumitibay habang tumatagal ang laban. Sa mga kapangyarihang ganito, nagawa ni Sun Wukong na talunin ng daan-daang Diyos, kabilang na ang ilan sa pinakamalalakas na Diyos sa buong pag-iral. At nagawa pa niyang buhatin ang buong Milky Way galaxy sa ibabaw ng kanyang ulo. Na ayon sa mitolohiyang ito, ay sinasabing walang hanggan ang laki. Sobrang absurdo ng hari ng unggoy. At matapos gawin ang lahat ng ito at talunin ang bawat mandirigma sa langit, nagpasya siyang labanan mismo si Buddha. At dahil si Sun Wukong ay nilika ng grupo ng mga monghing Budista bilang parang propaganda ng Budismo, natalo siya kay Buddha. Isa itong pagtatangka na lumika ng pinakamakapangyarihan, pinakamatinding karakter na kayang talunin ang lahat ng ibang Diyos. Pero sa huli, ay matatalo pa rin kay Buddha. Ang nangyari, si Buddha ay nakipagpustahan kay Sun Wukong
na kung makakalundag si Sun Wukong palabas ng kanyang palad, pwede niyang kunin ang trono ng Jade Emperor para sa sarili niya. Umayag si Sun Wukong at tumalon hanggang sa kabilang dulo ng langit. Kaya parang walang hangganan talaga. Pero ang daya doon, hindi talaga siya nakaalis sa palad ni Buddha dahil si Buddha ay naliwanagan at naabot na niya ang tunay na nirvana. Ibig sabihin, hawak niya ang lahat ng pag-iral sa kanyang palad. At syempre, hindi naman kayang tumalon ni Sun Wukong palabas ng pag-iral. Hindi pa naman sa ngayon. Kaya, dahil natalo si Sun Wukong, ayon, isinelyo siya ni Buddha sa loob ng 500 taon. At pagkatapos siyang palayain, sinamahan niya ang isang mongheng Budista sa isang banal na paglalakbay. Doon, lalo pang lumakas si Sun Wukong, mas malakas pa kaysa dati. Hanggang sa punto na kaya niyang buhatin ang bundok sa Miru gamit lang ang isang balikat, na parang katumbas ng pagbuhat ng walang hanggang kalangitan. Nabot ni Wukong ang pagiging perpekto sa kanyang paglalakbay. Pumasok siya sa hindi pagganap na nirvana, na walang hangganang realidad. Lampas sa lahat. Lampas sa lahat ng konsepto at limitasyon. Ito ay higit pa sa mga kaharian ng Diyos at sa mga kahariang walang anyo, na ang dalawang kahariang iyon ay lampas na sa pisikal na anyo at mga dimensyon. Dito, ang tinatalakay natin ay mga tunay na outer-versal na bagay. At hindi doon nagtatapos, dahil sa dulo ng kanyang paglalakbay, si Sun Wukong ay dinala muli sa harap ng Buddha. At sa pagkakataong ito, nakamit niya ang ganap na nirvana na nagbigay sa kanya ng mas higit pang kapangyarihan. Siya ang pinakamalakas na Diyos na umiiral. Literal siyang nakatataas sa lahat ng bagay na umiiral, higit pa sa buhay, higit pa sa kamatayan. Siya ay omnisciente, omnipresente, at omnipotente. Siya si Sun Wukong, ang mandirigmang Buddha, marahil ang pinaka-overpowered na karakter sa lahat ng katang-isip. Sino ang mananalo dito? Sige, himayin natin. Kaya naman naging espesyalidad na ni Kratos ang pumatay ng mga Diyos at mga nilalang na hindi mapatay. Nilampaso niya halos lahat ng immortal na nilalang na humarang sa kanya at talagang nagustuhan niya bawat sandali nito. Kaya sa God of War, may 3 pangunahing antas o grupo ng kapangyarihan. Mga primordial, mga titan, at ang mga Diyos ng Olympus. Sa simula, bago pa man ang lahat, naroon na ang mga primordial. Ang mga nilalang na ito ay nagdigmaan laban sa isa't isa bago pa man umiral ang konsepto ng oras. Dahil sa digmaan, nabuo ang daigdig. At hindi lang ang daigdig, kundi pati ang buong Sansinukob mismo. Ibig kong sabihin, nagsusuntukan sila at literal na nilika ang Big Bang. Grabe yon. Mas nakakabaliw pa, pinatay ni Kratos ang ilan sa mga to. Tulad ng pinatay niya si Gaia, si inang daigdig mismo. Siya ang pinakaunang nilalang na nabuhay sa kwento ng God of War, na nauna pa sa lahat ng mga primordial at nauna na silang lahat bago pa man ang mismong universo. Si Gaia ay isang nilalang na naroon sa lahat ng dako, kayang umiral kahit saan at sabay-sabay, umiral sa bawat panahon at kahit makita ang hinaharap. At pinatay ni Kratos si Gaia at si Zeus ng sabay. At hindi lang yon ang tanging primordial na napatay niya. Nakipaglaban din siya at pinatay si Thanatos, ang primordial na katahuhan ng kamatayan. Umiral na rin ang taong ito bago pa ang universo, lumaban sa primordial na digmaan at lumika pa ng sarili niyang dimensyon. Dito pinapatay siya ni Kratos. Oo, mahirap ang laban. Hindi naging madali para kay Kratos na gawin ito. Pero isang taong ito sa pinakamakapangyarihang primordial, siya mismo, ang literal na katahuhan ng konsepto ng kamatayan. Hindi magiging madali ang laban na ito. Isa ito sa mga laban kung saan nagsimulang seryosohin ng lahat si Kratos. Dito nagsimulang matakot talaga si Zeus kay Kratos. Tinawag siyang tagapagwasak ng mga mundo. Gusto mo pa bang malaman ang isa pang nakakabaliw na bagay? Ang mga Titan at mga Diyos ay nasa parehong antas ng mga primordial. Sila talaga ang pumalit sa mga primordial. Ang mga Titan ay mga supling na mga primordial at namuno sa sanglilika noong ginintuang panahon ng kapayapaan at kasaganaan, kung saan ang mga Titan ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Iyon
ay hanggang sa ang anak ni Kronos ay nag-alsa upang pabagsakin sila at itatag ang bundok Olympus. At may ilang mga Titan na nilabanan at tinalo rin ni Kratos at pinatay pa ang ilan sa kanila tulad ni Atlas. Napag-usapan na natin ang taong ito kanina, pero siya ang pinakamalakas na Titan sa God of War. Kayang buhatin ang mundo gamit lang ang isang kamay. At siya rin ang inatasang magdala ng bigat ng buong sansinukob sa kanyang likod. At para malinaw, sa God of War, ang universo, ang sansinukob, literal na walang hanggan. Hindi tulad ng universo natin na patuloy na lumalawak, kundi literal na walang hanggan. At kahit ganon, napigilan siya ni Kratos. Hindi niya nadaig sa lakas si Kratos. At nandyan din si Kronos, ang hari ng mga Titan. Ang mismong katahuhan ng panahon, ang pinuno ng universo nung ginintuang panahon na yon. At inangkin niya ang trono na yon sa pamamagitan ng pagtalo sa mismong sagisag ng universo, si Uranus. At ginawa niya ito sa isang epikong labanan na posibleng makawasak ng universo. Nakahalintulad ng labanan ng mga primordial na lumika ng universo sa simula pa lang. At alam mo ba? Habang pinatay ni Kronos ang kanyang amang si Uranus, isang tao na may kapangyarihang lampas pa sa universo, inagawa siyang patayin ni Kratos. Namatay siya sa mga kamay ni Kratos. At syempre, nandyan din ang mga Diyos, mga anak ng mga Titan. Nakatadhana ang mga Diyos na mamuno sa sansinukob at durugin ang lahat ng sumasalungat sa kanila. Ang hari ng mga Diyos, si Zeus, ay lumaban para sa paghihiganti at kalayaan mula sa kanyang mga magulang. At sa huli nito ay nagwakas ang panahon ng mga Titan at nagsimula ang paghahari ng Olympus. Sa loob ng 1 milenyo, pinumunuan ng mga Diyos ang sanglilika, pinamamahalaan ng mga pangunahing puwersa ng kalikasan at kaayusan hanggang sa dumating si Kratos. Nagawang patay ni Kratos ang maraming Diyos, ngunit talagang kahanga-hanga na napatumba niya ang tatlong manalakas, sina Hades, Poseidon at Zeus. Si Hades ang ikatlong pinakamakapangyarihang Diyos sa God of War. Nalamon pa niya ang kaluluwa ni Atlas at nakuha ang lahat ng kapangyarihan nito. Kaya lumalakas si Hades habang mas marami siyang kaluluwang nilalamon. Nakipaglaban si Kratos kay Hades makalipas ang maraming siglo mula sa dakilang digmaan. Ibig sabihin, ang bersyon ni Hades na nilabanan ni Kratos ay mas makapangyarihan pa kaysa nung nakipaglaban si Hades kay Atlas. At gayon pa man, hindi pa rin nagawang lamunin ni Hades ang kaluluwa ni Kratos. Sa halip, kabaligtaran pa ang nangyari. At kasabay nito, nakuha rin ni Kratos ang lahat ng iba pang kaluluwa na nilamon ni Hades. Si Poseidon ang ikalawang pinakamakapangyarihang Diyos. Bagamat hindi natin siya ganap na kilala, alam nating kaya niyang pumatay ng Titan sa isang suntok. Napatay na sana niya si Gaia mismo kung hindi lang nauna si Kratos kay Poseidon. At syempre, huli ngunit hindi pa huhuli, si Zeus, ang pinakamakapangyarihang nilalang sa God of War. Halos napatay na niya si Gaia gamit lang ang isang kidlat. Ang galit niya lang ay kayang yumanig sa buong universo. Siya ang lumikha ng Blade of Olympus, ang pinakamakapangyarihang sandata sa universo, at ginamit niya ito para tuluyang wasakin ang mga Titan. Parang Infinity Gauntlet lang din ito. Kailangan mo lang itong iwas-iwas. Kailangan mo lang itong gamitin. At lahat ng nilalang ay mawawala kapag hinarap ito. Sobrang nakakabaliw talaga. Pero pagkatapos, sinaksak si Zeus ng 2 beses gamit ang mga talim, pero hindi siya namatay. Ganong kalakas si Zeus. Alam mo, pinatay siya ni Kratos. Natalo siya ni Kratos. Si Kratos ay sunod-sunod na tinatalo ang mga nilalang na antas universo, pati na rin ang mga nilalang na lampas pa sa universo. Tinalo niyo mismo ang mga Diyos at nilalang na responsabale sa paglikha ng universo sa simula pa lang. At tinalo ni Kratos silang lahat. Siya na talaga ang kanilang kaparusahan. At hindi pa natin pinag-uusapan ang pagpunta ni Kratos sa mga Norse na kaharian dahil ganun din ang nangyari doon. Ang mga Diyos ng Norse ay nasantas man lang ng universo. Binabasag ni Thor ang walang hanggang mga kaharian sa pamamagitan ng paghahati ng Jägerfil sa laban niya. Si Odin ang siyang lumikha ng lahat ng mga kaharian
at mga universo sa simula pa lang. At madali lang silang nilalampasan at pinapatay ni Kratos. Kaya oo, si Sun Wukong ay makakaharap ng isang lalaki na may kahanga-hangang record dito. Si Kratos ay parang isang halimaw, lalo na kapag isinasaalang-alang mo ang kwento sa likod ng karakter at ng universo. Matindi talaga ang God of War. Si Kratos ay laging lumalaban at tumatalo sa mga nilalang na kasing lakas o lampas pa sa universo. Pero si Sun Wukong ay may kakaibang kakayahan na hindi mamatay. Literal na hindi siya mapapatay. Mayroon siyang patong-patong na immortalidad. At lahat ng sumusubok na patayin siya ay nauwi lang sa pagpapalakas. At pagpapalakas pa, lalo sa kanya. At hindi lang siya may napakagandang record tulad ni Kratos. Natalo na rin niya ang daan-daang Diyos. Binuhat ang walang hanggang mga kaharian sa kanyang balikat at taglay ang halos lahat ng kapangyarihang may isip mo. Sa pagtatapos ng Journey to the West, naabot ni Sun Wukong ang pagiging perpekto at kaliwanagan. At dahil dito, hindi na siya kayang abutin ni Kratos. Una, sa simula pa lang, si Wukong ay umabot na sa natitirang yugto ng Nirvana at yun pa lang ay lagpas na sa lahat ng konsepto ng kahit ano at literal na lagpas sa lahat ng bagay. Iyon pa lang ay may tuturing ng outer-versal na antas dahil ang hindi pa kumpletong Nirvana ay mas mataas na kaysa sa mga kaharian ng mga Diyos at mga kahariyang walang anyo, na mas mataas at lumalagpas na sa mga mortal na kaharian. Pagkatapos, si Sun Wukong ay umangat pa sa mas mataas na antas at tunay na pumasok sa ganap na Nirvana. At iyon ay isang buong antas pa sa ibabaw ng hindi pa kumpletong Nirvana dahil ang mga nilalang sa natitirang Nirvana ay kayang maunawaan o maintindihan ang kahit ano sa ganap na Nirvana. Alam ko nakakalito ito, pero pinag-uusapan natin ang tungkol sa walang hanggang mga universo at mga mundo sa ibabaw ng walang, hanggang mga universo at mga mundo sa ibabaw ng walang, hanggang mga universo at mga mundo. Nang si Sun Wukong ay naging Buddha Wukong, nagawa niyang masilayan ang lahat ng ito mula sa itaas. Siya ay naging omnipresent, omniscient, omnipotent at sa madaling salita, siya na ang pinakamakapangyarihan at overpowered na karakter sa katang-isip. Kahit gaano pa kalakas si Kratos, hindi man lang dikit ang laban na ito. Si Sun Wukong ay lampas sa literal na lahat ng kayang isipin ni Kratos. Hindi lang siya makapangyarihan sa lahat, kundi literal na immortal at hindi mapapatay. Kaya niyang lumika ng kahit anong maisip niya, dagdag pa ang kapangyarihang makalika ng 84,000 na bersyon ng kanyang sarili. Upang labanan si Kratos at bawat isa sa mga alternatibong bersyon na ito ay kasing lakas ng totoong Wukong. Wala nang tanong dito. Hindi na kailangan ng debat. Wala nang dapat pang sabihin. Panalo dito si Sun Wukong at hindi man lang ito naging dikit. Pero ano sa tingin nyo? Magkomento kayo sa ibaba. Sigurado akong marami kayong opinyon at nararamdaman tungkol dito. Baka nanatili ka hanggang dulo at natapos mo ang video. Ang galing mo. Maraming salamat sa panonood at sa pagsuporta sa amin. At kung gusto mong mag-subscribe, sige, mag-subscribe ka na. Makakapanood ka pa ng mas maraming ganitong video linggo-linggo. Magkikita-kita tayo ulit. Hanggang sa susunod na pagkikita natin.